Bao sumama pala dito si Bambam sa aming bukid dito mga inday ho. Kaya hindi talaga yan nakakaluwas ang isang Bisaya namin na manok dito. Ate tapos nagluto din kami dito ng bagis eh. O maayong adlaw totoo mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. O bago tayo yan magsisimula, isa-shoutout muna natin itong mga baskugan ko na ng mga followers ho. Shoutout gali kay Francis Gallego, shoutout din kay Janelle Babay, kay Belinda Mamburan, kay Jeneline Argente, kay Irish Pablo, kay Prissy Kalunsang Likwanan, shoutout din kay Mayla Surungon Fajardo, kay Rona Reportuso Armesa, shoutout din kay Earl Esmedia, Lovilin Canciller Cortiza, shoutout din kay Winter Ace Hipe, shoutout din kay Rizelin Benavides, shoutout sa inyong lahat, sana ay masarap ang inyong ulam ngayon. Bali sinabihan pala ako dito ni Bambam totoo mga inday ho, nasasama daw siya sa bukid. Bao itong si Bambam totoo mga inday, mayroon din siyang account ho, at ang pangalan ay Wala Ligo. Ay ambot iya na bakit amo na iya siguro ang pangalan niya. Kasi dito sa amin to mga inday, ang Wala Ligo, ibig sabihin yan ay hindi naliligo. Ate liliwatin natin eh. Bali sinabihan pala ako dito ni Wala Ligo totoo mga inday, nasasamahan daw niya ako sa bukid. Ate nagpapasugot din ako eh, kaya magluluto kami dito mamaya ng Bisaya na manok na pinaupo. Yung umuupo bala na buo na manok to mga inday. Kaya dito sa pagbabiyahe pa lang namon nito mga inday, baw na surprise talaga ya si Wala Ligo sa daan namin na parang hindi naiintindihan. Kaya ang sabi dito ni Wala Ligo, are man iya nga dalan nga daw dalan get. Mahirap kasi ang daan dito sa amin totoo mga inday, at kapag galing ka dito sa may highway, may 1.5 kilometro ka pa yung lalakarin bago ikaw makakalabuot sa aming bukid. Dahil mataas naman ang motor dito ni Wala Ligo to mga inday, kaya pinapasok niya dito yung motor niya hanggang gid sa aming kubo dito. Grabe man niya itong si Wala Ligo ba. Pagdating dito to mga hinday, hinanap agad yan ni Wala Ligo ang efficacent company namin dito. Ate itinuro ko rin sa kanya eh. Nalilipay pa siya gani o nakita niyang efficacent namin na nahuhubas na. Siyempre dahil ito ang daily task ko to mga inday dito sa bukid. Ate nasasaksihan din dito ni Wala Ligo kung paano ko dinidipara itong mga sungayan na ito eh. At nakita niya rin ang mga kambing namin dito na mga payat. Saksihan dito yan ni Wala Ligo ang aking hinihimo dito. Dahil mga bandang 8:00 na kami nakarating dito totoo mga inday, kaya magluluto na lang kami yan ng manok para sa pananghalian ng aming susudanin. Ang lulutuin pala namin dito totoo mga inday ay pinaupong manok. Bao nakikita ko kasi iyan sa mga resipe na ang mga pinaupong manok na iyan ay mukhang masarap. Kaso nga lang ito yung problema namin totoo mga inday, dahil hindi kami marunong kung paano lutuin iyan. Kaya noong gabi pa lang totoo mga inday sa bahay, nagpaturo na ako kay Papa kung paano ang proseso bala ng pagluluto nito. Kaya binigyan din ako ni Papa ng mga steps na minsan ay ang dadami palaya kung paano lulutuin ito. Ate ayan yung aming susundin mamaya eh. Ate sinabihan ko siya na what if hahabulin mo na lang iyan tapos hulihin mo. Bao dito na yato mga inday ho, nagpasugot din si Wala Ligo, at habang malayo pa ya talaga ya si Wala Ligo, aga pinalakpalak na yadayon niya ang mga manok sa paglalagyo ya. Mukhang hindi na talaga kami iyan ito makakaulam ng Bisaya to mga inday. Pero kay si Wala Ligo, hindi pa rin yan nag-uuntat sa paglalagas. Sanay na kasi iyan na pinapahabol-habol lang, at sanay na rin iyan na naghahabol lang palagi at pinapaasa lang siya palagi iyan ng kanyang crush. O kaya dito hindi niya talaga sinukuan to mga inday pati yung mga manok. Bao maya-maya pa nakahuli din dito si Wala Ligo to mga inday ho. Ang sabi niya, ginhapo kuno dugay ang manok sa pagdadlagan kaya nagtago sa may kasiutan. Bao tingala niya man yan na hindi lumabas doon. Pagkakita niya nandoon pala sa loob ng kasiutan, tinumbuan niya at nadakpan niya gid talaga ang isa dito. O kaya tuloy gid ito ya gali ang pinaplano namin na pinaupo na manok Shout out ulit tayo totoo mga inday. Shout out pala kay Joanne Lafuente, kay May Akong Kanong, kay Alia Tabuena, kay Tin Miranda Abiliar, kay Ging Nasay Sayo. Shout out din kay Maami Narce, kay Roda Salim Guba. Shout out din kay Jenny Gahaton Tumulin, kay Paul Cruz, kay Joyce Kileste, kay Rostika Suela Ramos. Shout out din kay Nandia Obiha, kay Ina Sidenio Kaday,
Inday. O shoutout din kay Claire Santiago de los Santos, kay Dana Felizardo Torres. O shoutout sa inyong lahat. Salamat sa inyong mga suporta. O dito na totoo mga Inday, dito na kami yan nagsaing ni wala ligo ng 2 baso lang ho. Dahil kakain kami yan ng mabuti sapagkat ang ulam namin mamaya ay pinaupo na manok. Daw ang sarap talaga ya totoo mga Inday nito. Pagkatapos naming magsaing dito to mga Inday, nag-init na kami dayo ng tubig ho at doon naming pinaligo yung Bisaya sa kanyang hot bathtub. Baw noong tinanong ko ang Bisaya dito to mga Inday kung okay ka lang teng, ang sabi niya, okay rako. Bisag wa kog kasabot sa ako ang gibati ron. Confirm talaga yan na Bisaya gid ang manok 100%. Bago namin lilinisin itong manok to mga Inday dahil gusto namin kumain ng isda, kaya gumawa na lang kami ng isda dito ho Pagpasensyahan yung nagali itong isda namin to mga Inday na parang bagis na crossbreed ay balyena at sirena ha. Dahil magpiprito tayo ng bagis mamaya. Baw sampat gid ito iyan na ipapares sa pinaupo na manok. O kung sa Tagalog pala ng shark to mga Inday ay pating doon sa inyo. Dito iya sa amin sa Ilonggo dito sa Negros ay bagis ang tawag dyan. Tingnan nyo bala dito ang bagis namin to mga Inday ho dahil parang flying fish ang kapay niya. Nakaiwa na pala ako dito to mga Inday ng mga panakot ho na siyang aming ilulunod sa pinaupo na manok to mga Inday. Kaya noong pinainit na namin dito ang kawali ho, wala palang mantika dito at konti na lang ang mga mantika dito to mga Inday na sakto lang panggisa. Akala ko maraming mantika dito. Kaya hindi ako yan nagdala ng mantika dahil akala ko may mantika lang dito tapos wala ding tuyo dito na para sa pinaupo na manok mamaya. Ay kadimalas man itong aming pagkakadto dito man. Daming kulang ng aming panakot. Dahil no choice ako dito to mga Inday kaya nagisa na lang ako dito ng panakot ho at nilagyan ng tubig. Tapos nilagay ko yung mga bagis namin iwan ko talaga kung ano ang gagawin ko dito ho. Ang importante siguro na maluluto na lang ito. Yung plano namin to mga Inday ay magpiprito ng isda pero yung resulta ay sasabawan pala yung bagis. Kaya nilagyan ko na lang ito ng kunting magic sarap totoo mga Inday para medyo sasarap din. Aambot kung ano siguro ang lasa nito mamaya noong nagbabalat na kami dito ng manok totoo mga Inday ho, tiningnan ko yung bagis namin, kumukulo na gid sila ho. Ang amoy niya ay parang okay lang naman at titimplahin na lang natin dito mamaya sa asin Ngayon dito na naman kami sa manok to mga Inday, kailangan pala namin ng tanglad dito ho na aming isusulod sa loob ng manok para magkakalasa at maghamot ang kanyang karne. Kaso nga lang ang lalayo naman ng tinaniman ni Matmat doon na noong kinunan ko bala ng tanglad kaya yung ginalbot ko sa Matmat's Gardens na tanglad to mga Inday tapos tinanim ko dito sa gilid ng staka. Ito na lang yung aming gagamiton Ate gagalbutin ko na naman ito liwat. Nakakaawa naman itong tanglad na daw parang pinatikim ko lang ng lupa namin dito tapos gagalbutin ulit. Dito ko na nga nilinisan ang manok to mga Inday at ginpaagi ko lang sa buli niya ang mga kaloob-looban niya. Ay nagpipiswit pa dito ang itiho. Tapos dinasok na namin ang lahat ng mga panakot dito to mga Inday pati yung tanglad na ginalbot ko. Sobrang excited na talaga ako na kakain ng pinaupo na manok daw. By the way, first time pala namin itong magluto ng katulad nito to mga Inday na pinaupong manok. Kaya hindi ko alam na pati ba sa pagluluto ay papauupuin din natin ito sa loob ng kaldero hanggang matapos. Kaya tinatawag ito na pinaupo dahil nag-uupo siya. At baka siguro may mga kulang din kami ng mga processes dito mamaya. Pagpasensyahan nyo lang kami to mga Inday dahil first time ko ito. To experience is to learn naman siguro. Pagbukas namin dito sa kalaha to mga Inday, nalalata na pala yung mga bagis namin dito ho. Ay ambot nalilingaw ako sa paglilimpyo ng manok Ate sige na lang daw isda naman siguro iyan. Shout out pala ulit sa kay Rain Clarito, shout out din kay Janet Singanon Gavilan, kay Roslyn Ilimanaw Nahito, RDT Di Pedro, kay Lovelyn Yuzel Magbato Dalipi, shoutout din kay Matmat, kay Title, shoutout din kay Rina Flores Lucero. Shoutout sa inyong lahat. Dito na nga ako mga Inday nagisa ng ahos at sibuyas tapos nilagyan ko ng kunting tubig. Gaya ng kung ano ang tinuro ni Papa sa amin ay yun din ang aking sinunod. At nilagay ko na dito ang manok na bilog kaso hindi nakakaigo kapag pinapaupo namin dahil naglalabaw ang kanyang ulo sa itaas Kaya ang sabi ko dito kay wala ligo to mga Inday, pahihigdain na lang natin Noong pinahigda namin yung paa naman ang naglalabaw. Ay ambot sa kanding na may bangs na nag-uugtas ako. Kaya pinatiko na lang namin yung tiil totoo mga Inday na ang titigas. At naglulukot na yung manok Hindi na ito pinaupo kundi pinahigda na.
Baw maya-maya pa dito to mga inday, nagtitiskog yung paa ng manok dahil sa sobrang init na biskan pinipilit naming pabaluktutin ay nagbabato pa rin iya pagbabalik. Napalaak na. O dito na nga to mga inday ho, dahil para na di maghihilaw yung likod ng manok, pinakaya na naman namin ang manok Baw ang plano namin kanina, pinaupo, tapos naging pinahigda. Baw subong, pinakaya na naman. O ang sabi ni Papa, kapag naghuhubas na daw ang unang sabaw namin, ibubuhos na namin ang 2 dagol na Sprite para maaalis yung langsa at mabilis lumambot ang karne. Bauti sinunod din namin to mga inday Kaya pag tikim mo nito to mga inday, ang lasa niya ay parang Sprite gidya talaga. O habang hinihintay namin na matutuyo yung Sprite to mga inday sa loob, dahil ito yung instruction ni Papa sa amin, nagpa-firing muna dito si wala ligo ng airgun ho at natatamaan niya din talaga daw ang bote ng Sprite dahil ang tatanda siya magtitiro. Grabe. Buslot gad. O ngayon totoo mga inday, titingnan na natin ang niluluto naming pinapaupo na pinahigda at pinakaya na manok. Dahil kakain na tayo pagkatapos nito, baw excited na ako pagkakain nito. Baw pagbukas namin dito ho, nilagyan na lang namin ng malunggay at kapayas totoo mga inday. Dahil kanina noong nahubas na ang Sprite, pagtikim namin baw hilaw pa naman ang karne Kahit halos 3 oras na naming niluluto ito, hilaw pa din. Tapos yung balat niya lang ang naluluto. Pero yung ugat gani niya sa hita ho ay nagpupula pa Ate, dahil hindi ako kakain yan dahil hilaw to mga inday at ang lalangsa, ate, winasak-wasak namin ang buong katawan niya Tapos ginisa ulit namin at nilundan na lang namin yan ng kapayas at malunggay na kinuha ko doon sa itaas. Baw ng pag-uwi namin ito sa bahay noong hapon na totoo mga inday, sinabihan ako ni Papa na mali naman ang inyong pagluto. Hindi ka kasi nakikinig sa akin ng mabuti. Ang sabi ko uunahin mo yung Sprite tapos patuyuin at nung matuyo na, sasabawan mo ulit na medyo mag-aapaw sa manok tapos pabukalan mo ng pabukalan hanggang sa magkunti ulit yung sabaw dahil sigurado na yan na maluto talaga yung karne niya. Yan, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Mali-mali naman yung mga proseso ninyo. Ay. First time ko kasi totoo mga inday magluto nito Baw sa mga followers ko dyan na nakanonood, ay pagpasensyaan nyo na kung ganito yung resulta Nag-asa tayo na kakain tayo ng manok na pinaupo na naging pinahiga at pinakaya. Baw ang pinakahuling resulta gali kay sinabawan. Ay ambot!